Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video. So itong bibigyan natin reaction ay yung mga balita na nagaganap sa atin sa ngayon. So bibigyan natin ng reaction, ng komentaryo, question. Pwede rin naman kayo mag-reaction dyan, magsulat kayo ng comment dyan para malaman din na ng taong bayan kung ano ang mga saloobin nyo. Okay? So, itong katalakayan natin, bibigyan natin reaction ay tungkol sa West Philippine Sea na naman. So, alam nyo naman na napaka-init na issue itong West Philippine Sea sa ating bansa. Kasi itong West Philippine Sea, halos sasakupin na ng mga inject, ng mga tsekwa na yan. Nakakabwisit talaga yan, tsekwa na yan, nanakop. Okay, so kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please subscribe, like na lang. Okay? So ulitin ko lang, bago tayo mag-umpisa, like and subscribe na lang muna. Okay? So bago tayo mag-umpisa ulit, okay? So and also paki-subscribe din kay Good News Philippines. So sa kanya tong video na to na ating bibigyan ng reaction, no? So ang pamagat ng ating tatalakayin ay Israel in, China out. Philippine-Israel magsasagawa ng oil at gas survey sa Palawan. US stand with Philippines. So ang ganda ng nito, gandang basahin, magandang pakinggan mga guys. Yung China out na talaga. Wala na. Hindi na natin talagang kasama sa mga negosyo ba ang China, out na. So pinapasok na ng gobyerno ng Pilipinas yung Israel. So magiging kapartner na ng ating gobyerno sa paghahanap ng langis, oil exploration sa West Philippine Sea ay ang Israel. Yung China, wow, out na. Good news talaga. So I also ang Amerika pa rin ay naka-stand pa rin sa atin. Okay, umpisahan na natin para magkaalaman na. Mga idol at kabayan, super good news! Oil at gas exploration sa Palawan umuusad na. Hindi China ang magiging kapartner ng Pilipinas, kundi isa sa mga kaalyado ng bansa na merong malakas na kakayahan sa militar sa mundo. Matapos ang 8 taon, for the first time, pinayagan ng Department of Energy ang isang kumpanya ng Israel na magsagawa ng 3D seismic survey sa Palawan Basin. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, payag ba kayo na Israel ang magiging kapartner ng Pilipinas? Yes! Secretary Blinken dumating na sa bansa sa harap ng mga Pilipino at reporter. Sinabi ng isa sa pinakamataas na opisyal ng Amerika na nakatayo ito para sa Pilipinas. Handa ang Amerika na depensahan ang Pilipinas ayon sa nakasaad sa 1951 Mutual Defense Treaty saan man sa South China Sea o West Philippine Sea. It's why we stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Department of Energy, inaprubahan na magsasagawa ang isang Israel company ng 3D seismic survey sa East Palawan Basin. Ito na ang simula ng mga sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na handa ang Pilipinas sa tulong ng mga kaalyado at partners nito na makuha ang mga yamang nakatago sa ilalim ng karagatan at kalupaan ng bansa para sa mga Pilipino. Siguro naman mga kabayan, kampante tayo na Israel ang naging katuwang natin ngayon at hindi China sa paggalugad ng oil at gas malapit sa Palawan. Para alamin ang mga nakatagong langis sa Palawan, isang service contract 76 3D seismic survey ang isasagawa ngayong buwan ng Marso sa karagatan ng Palawan, partikular sa 150 kilometers ng silangan ng Puerto Princesa. Ang anunsyo ay inilabas ng Department of Energy na may pagsang-ayon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular na ng Philippine Coast Guard, Department of National Defense, Palawan Council for Sustainable Development at ng lokal na pamahalaan. Ang 3D seismic survey ay magtatagal ng 35 araw kung saan pangungunahan ng Israel company na Ratio Petroleum Limited na magdideploy ng sasakyang pandagat na magsasagawa ng high-tech na pag-survey sa 1,500 square kilometers
ng Service Contract Block 76. Ito ang unang 3D seismic survey na pinayagan ng Department of Energy sa nakalipas na 8 taon na ang layunin ay alamin ang oil at gas deposits na magiging malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. Okay, no? Teka. So, napakaganda sa tinga. Napakagandang pakinggan na ang partner natin ngayon sa paghahanap ng oil and gas ay ang Israel. Yan ang Israel na. O yan So, hindi na ang mga Tsekowa. Diba? Ito ang mga buwisit ng mga Tsekowa na yan, no? Talagang ganid, mga swapang talaga. So, ito na, Israel na talaga. So, ang alam nyo naman, ang Israel, napaka-powerful military in the world. So, alanganin naman pag naghuhukay na sila ng langis dyan, bulihin sila ng mga Tseko, baka banatan sila niyan. Di ba? Nakabanatan sila ng Israel. Kaya, good news. Okay, diretso pa natin. Bansang Pilipinas, gaya ng naunang oil exploration sa Malampayan natural gas sa hilaga naman ng Palawan taong 2023. Sinabi ng Israel company na Ratio Petroleum Limited sa Department of Energy ang natuklasan nitong potential na langis sa mismong service contract sa Palawan. Isang patunay mga kabayan kung bakit may mga dayuhang bansa tulad ng China ang nagkaka-interes dahil sa maraming mga nakatagong yaman sa mga karagatan ng Pilipinas. Good news number 2, dumating na sa bansa ang isa sa pinakamataas na So, ayan talagang etchapwera na talaga itong mga incheck. Etchapwera na mga incheck. So, tinan mo yung mukha ni Xi Jinping, nakatulala. Okay, so good news talaga, no? Okay, so diretso pa natin. Opisyal ng Biden administration na sa bansa na si Secretary Blinken para makipagkita at makausap ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos Jr. Ito na ang ikalawang pagbisita ni Secretary Blinken sa panahon ng Marcos administration. Mismong si Secretary Blinken ang nagsabi sa mga Pilipino at sa mga reporter na nakatayo ang Amerika sa Pilipinas laban sa mga ilegal at pagiging agresibo ng China sa South China Sea o West Philippine Sea. Sinabi ni Secretary Blinken na kapag nagsarib ang Pilipinas, Japan at Amerika, mas magiging malakas at madali para sa tatlong bansa ang pagpapanatili ng international na batas maging ang malaya at bukas na Indo-Pacific. The alliance has never been stronger, but we not only have to sustain that, we have to continue to accelerate the momentum. The Philippines is our oldest ally in the Indo-Pacific, more than 70 years working together to promote peace and security in the region. The EDCA expansion is strengthening that further, creating new locations for access to work together on humanitarian assistance, on disaster relief, including, for example, relief after the recent typhoons, and as well as creating greater interoperability, modernizing our military with real and important benefits for local communities. We have a shared concern about the PRC's actions that threaten our common vision for a free, open Indo-Pacific, including in the South China Sea and in the Philippines exclusive economic zone. Repeated violations of international law and the rights of the Philippines, water cannons, blocking maneuvers, close shadowing, other dangerous operations. These waterways are critical to the Philippines, to its security, to its economy, but they're also critical to the interests of the region, the United States, and the world. It's why we stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Most important is we stand together in our determination to uphold international law for the Philippines, for everyone else, against any provocative actions. Ang video na ito Ayan tingnan nyo naman nakakatuwang isipin talaga, inulit na naman ng Amerika na ironclad. Yan, ironclad. Okay? So mag-activate ang Mutual Defense Treaty
ng Amerika at Pilipinas once na nagkaroon ng arm attack. Ibig sabihin, arm attack yung kumbaga bala na yung binabanatan. Yung alam ba, China, binabanatan niya na yung mga Coast Guard ng bala na. Ayun ang arm attack, yung ginagamitan ng mga bala na. So, pag ganon, talaga mag-activate na ang Mutual Defense Treaty. So talagang babanatan na nga, talaga babanatan na ng mga Amerika yung mga Chekwa na yan. Babanatan, palulubugin na yan. Ultimo, yung oras na yon, hindi na yung kinabukasan, 2 at 3, hindi na. O mismo yung oras na yon, palulubugin yung mga barko. Tapos gaganti siyempre mga Chekwa, ayun, palulubugin lahat ng mga barko ng mga Chekwa dahil sa Mutual Defense Treaty. So maglalabanan na sila sa karagatan ng West Philippine Sea. So sana nga wag dapat ma-solve sa mapayapang paraan to. Kasi magulo. Pag nagkaroon ng gera gutom. 'Di ba? So okay, diretso pa natin. As the Foreign Secretary mentioned, we're also deepening our cooperation with partners who share this commitment to a free and open Indo-Pacific. The trilateral with Japan is a very important platform for building even greater stability and deepening peace. Just over the past year, our governments have increased cooperation on a whole host of shared priorities, not only security, but economic cooperation, humanitarian assistance, critical infrastructure. We've had trilateral meetings over the past year to include meetings between myself, Ricky, and our Japanese counterpart, the Vice President, President Marcos, and Prime Minister Kishida, National Security Advisor Sullivan and his counterparts, and this week in Tokyo, Deputy Secretary of State Kurt Campbell will be meeting with his counterparts. All of this leading to the summit meeting between President Biden, President Marcos, Prime Minister Kishida at the White House on April 11th, the first trilateral leader summit with the United States, the Philippines, and Japan. We're constantly expanding this partnership to meet bigger challenges, to seize bigger opportunities, including semiconductors, and you heard the Foreign Secretary reference that. I had a chance today to visit the Amcor facility, which is quite remarkable. But if you look at what the Philippines is doing in this area, it's already extraordinary. The Philippines has about 20% of the global market for assembly, for testing, and for packaging. And of course, it's a big part of the Philippines economy, representing about 12% of its GDP. But we want to support Filipino manufacturing, decrease dependencies, strengthen global supply chains. In November, we launched a partnership under the CHIPS and Science Act to explore opportunities to grow and to diversify semiconductor supply chains. During the mission that Secretary Mundo recently conducted very successfully, this presidential trade mission last week, we announced plans to invest an additional $1 billion in the Filipino tech sector and to double the number of semiconductor factories here in the Philippines. Okay mga guys, hanggang dito na lang tayo. So napakagandang pakinggan, no? Ang Amerika ay susuporta talaga sa atin. Susuporta sa pagdating sa economic, pagdating sa gera. Siyempre, talagang magkasanggan dikit talaga, no? Nakakatawa talagang isipin. Ngayon, ang Israel at ang Pilipinas magkasama ngayon sa oil exploration sa West Philippine Sea. So maganda, no? Magandang pangitain talaga yan, mga guys. So sana magtuloy-tuloy na yan. Magtuloy-tuloy na. Tapos yung mga Chekwa diyan wala na. Chapwera na sa atin, no? 'Di ba? So okay, no? So mga guys, so hanggang dito na lang tayo, mga guys. So kung nagustuhan nyo itong reaction video na to, please subscribe and like lang, no, para maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa maraming mga tao. Okay, so inuulit ko like and subscribe lang. Okay?